everyone! Good morning! Nanapunta ka dun sa tong morning talk and I hope nga excited mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So if you have your Bible with you, kindly open to 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 8. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 8. In the presence of God and Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and the view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage, with great patience and careful instruction. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit her own desires, they will gather around them and a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you keep your head in all situation, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. For I am ready, being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me in the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. No mga igsuon no kabalo gyud si Paul nga dili gyud siya perminti nga magpabilin no nga nagyud time nga mawala na gyud siya and kita tanan mawala gyud and then iya na yung gipahimuslan niya kinabuhi nga naghatag gyud siya og kanang mga pahimang no, kung mahitabo manggaling na and iyang no gipakita gyud niya diri sa context sa iyahang message nga maabot gyud ang time nga ang tao dili na ganahan maminaw sa truth kay ngano mga igsuon kaning truth usahay no sakit gyud kani siyang truth kani sila no mamili na sila og paminaw nga kana bitong suitable sa ilaha kanang dili sila masakitan no kay mga igsuon ang Bible gyud is sakit gyud ang Bible why no kay ginapakita gyud sa Bible kung kinsa ta ug ginapakita pud sa Bible kung unsa gyud ang kalapasan nga atong mabuhat and then daghan kaayo sadly no nga uban na mga teachers or no nga ga-teach lang sila puro na lang maayo no there's nothing wrong about that pero kana bitong dili na lang ka maghisgot og mga butang nga sakit pero makapatubo sa atoa tungod kay basin ma-offend ang tao mga igsuon no ang Bible gyud is maka-offend ang Bible is sakit ang Bible is strong no describe siya sa sa other verse nga ang Bible is mura siyang sword nga double edge no sakit gyud kay siya nga mo penetrate siya sa tong flesh and even sa tong bone inana ka impact in ang word of God but mga igsuon do inani ang word of God let's not forget nga in this way po diri ta mag-grow no diri ta mo tubo diri ta mo flourish nakoy kanang kauban sa amo ang church ginabalik-balik sa iya gyud ko kakabalik-balik nga gakadunggan nga si Atioling nga kana bitong just like the plant kailangan sa gyud nimo kwaon ng mga bato or mga hugaw sa soil in order nga motubo ang bulak og sakto just like us a Christian nga kailangan sa agyod in order for us to grow kailangan nato pang tangtangon ang mga butang nga makahinder sa tong pag-grow it could be us it could be our hobbies, our habit, or even our surroundings and even people, no? Kailangan nato na sila tangtangon kay mao nay maka-block nga mag-level up ta or kanang mag-progress ang atong relationship kang Christ. And ang pinakalisod jud ana above all is atong self.
usahay mauna ang atong kaaway nya kailangan nato i-deny ang atong self. We need to set aside our own desires and own wants because it might be the reason nga dili mabuhat ang desires ni Lord, ang gusto ni Lord for our life. Because si Lord lang yun ato makasaligan because He knows the future and we don't know the future, no? Atong nabalaan lang is atong past, atong ginahuna-huna, but wala ta kabalo sa mahitabo sa bugma. Maunang masaligan gyud ang atong Ginoo. And no, ginahisgot diri ni Paul nga he fought the fight, he finished the race and kept the faith. No, a fight which means naagyud tay kanang naagi conflict na ay war as a Christian di gid siya mawala mga igsoon. Do not think nga ang as a Christian nga we live like a bed of roses, no? No, dili na siya. As long as nata diri sa earth, we will encounter this mga trials sa atong life. But the good thing is that we have hope because we have Christ, no? Do not think that kanang as a Christian yahay na ta, no, mga igsoon. But remember that in that way we will grow and we will flourish, no, sa atong problems and trials. Often we pray to God na, Lord, give me strength, make me stronger, help me to be patient, help me to love. But maka-learn ng kaana if God will give you something nga ma-exercise imong gipray nga patience, ma-exercise imong gipray nga loving, ma-exercise imong gipray nga ang kanang generous ka, di ba? Kay dili man ka makatuon sa isa ka butang kung dili mo ma-experience. That's why it's very kanang very ironic kaayo kay magpray ta og Lord help me nga kanang ma-strong ko, help me nga ma-firm akong faith, and then God will give you or us a situation where our faith can be tested. Dayon mag-ingon ta, Lord, what happened? Ngano inani man ang mahitabo, ingon akong gipasagdaan. No usahay kay makakatawa kaayo ta, but we need to analyze nga ay kani nga problem o ginatest ang akong faith, ay kani nga problem ginatest akong generosity, ay kani siya nga trial kay ginatest akong faith. No, wala na i-answer na ni Lord ay imong gipray nga mas strong imong faith. Munang kana pa lang naghatag no Lord is imo na nang i-practice ang imong gipray. Kay lisod kaayo magpray ta sa butang nga atong gusto ma-achieve, and when it comes nga maabot na dili nato siya sulayan, no? And always remember nga dili maghatag si Lord og problem nga dili nato kaya. Dili nato out na sa atong capacities, no? Kay it is written in the word of God nga dili maghatag si Lord. No, that's why if you encounter problems, trials, just remember, no, ang word of God is dili galay nga kaya na nimo whatever problem. Yes, valid ang imong gibati nga frustration, exhausted ka, na-depressed ka, anxiety, but remember that naa si Christ sa imong life, and kana siya tanan problem is naay solution sa mutag na kay Christ, no? Naapay magtabang sa imuha. Do not forget nga or please remember always nga si Christ uban sa imong permente. No, mo na siyang ingon ni Paul nga he had fought a fight, no? And always remember pod, no, kay usahay pod ang family pod pwede gamiton ni Lord sa mata if wala pa nato na share natong family, munang kailangan yun nga mahimo gitang strong, no? Ikasunod, I have finished the race. Naaday tay race nga ato ang usa ni kanang paagagian, di siya race nga maglumba tagdagan, but are a competition with the earth, no? Competition kung as a Christian kay in this earth duha ra gyud ang magdumala, ang evil ug ang God. That's why we need to finish our race as a Christian kay lagi
usaon man ang paspas kayo ka, sutoy ka, pero wala ka nakaabot sa finish line, no? Useless gyapon. Unang kailangan gyud nga humanon gyud nato ni. Dili pwede nga kapoy naman ko kanang away sa kadali tunga-tunga na. Tunga-tunga na ko balik. What if di na ka mo balik og tunga-tunga? No, munang kailangan gyud ready ta permanente. And lastly is ana si Paul is I have kept the faith because it is impossible to please God without faith. Kaya ang faith mo'y mao'y maka please sa Ginoo. No, remember the story of Abraham. He was called a father of faith, no? Because kay nakita ni Lord kung unsa ang kasing-kasing ni Abraham, even though na siya na encounter nga problem, which is ang iyahang anak is only son with his wife is patio, no? Munang maka-please yun sa Ginoo ang kaning faith nato. Munang kailangan yun nga atong faith is atong i-firm. Kay ang faith manggod is something nagatuo ka sa butang dili ka sure o wala nimo nakita. Muna ang faith, munang kailangan nato na siya i-exercise kay once manggod nga motuo ka do kay wala na kasabot sa imong situation, you will remain hopeful kay naman kay faith. No mo na magtabang sa tuwa nga mula hutay ta sa atong race ug mula hutay ta sa fight na kailangan nato paagian karon ug sa umaabot ug sa future and future pa yun. Ang faith yun na makatabang sa tuwa. Faith nato kang Lord. And no ginang pinaka last point no nga di dapat ta mamili sa word of God. For example, ay dili ko magbasa diri sa Romans kay badlong ning mga sala di ko na naminaw ani kay na maka-discourage. No, di dapat ta mamili sa pulong sa Ginoo. And samot na nang for example kanang di ka mamili kang mga preacher kay kaning preacher maka-discourage kay puro sala, dili siya maayo. Just remember nga kung asa ang sakit dito ka mo grow. No? But in the word of God, no, dili na siya ma-apply sa kalibutan. In the word of God. Kung asa ka masakitan, kung imong dawaton, mas mo grow ka. Pero kung imo nang likay-likayan, magbalik-balik na siya nga situation, dili gyud na siya muhuno hantod sa dili ka makatuon. Munang karon pa lang tun-an na nato, no? And I hope nga nakatabang ni sa tuwa nga word of God nga na makahatag sa tuwa og encouragement na di dapat ta ma-discourage. Kung ma-discourage man ka, just remember nga we have Christ. And thank you so much yung pagpaminaw and I hope nga na-bless ta karon nga kabuntagon. Good morning and God bless.